Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay December 11, 2025 at ang oras ay nasa 10:34 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of Kab, the Lufa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at katarungan ay suma sa atin lahat. Wow, wala akong masabi. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Gusto ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng mga prayers ninyo. Salamat sa patuloy na pakikiisa, no? At talaga lang naman, oh my God. Mga kapatid, pwede ba bigyan ko kayo ng ilang segundo? Kindly share po na nag-FB live tayo ngayon dahil napakahalaga po ng aking ibabahagi sa inyo. Did you remember before that, ang sabi ko nga kumikilos ang banal na Espiritu, no? Kumikilos ang banal na kapangyarihan ng kataas-taasan, ang nag-iisang Alpha, Power, Omega. Hindi lang ang puno, pati sanga ang tatapyasin. Multimo ang ugat ng lahat ng mga dahilan kung bakit umabot tayo sa mga ganitong sitwasyon na damay-damay ang lahat. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Pakiusap, i-share ninyo dahil napakahalaga po ng aking ibabahagi sa inyo. Please lang, bibigyan ko kayo ng ilang segundo, and please, habang binibigyan ko rin kayo ng ilang segundo, mag-pray kayo, hingiin ninyo ang tamang kaunawaan, kaliwanagan sa kataas-taasan. Bigyan kayo ng kaisipan na bukas ang inyong mga isip. No, bigyan kayo ng tamang pangunawa. Dahil itong ibabahagi ko sa inyo ay this is the very important. Oh my God. Ang pinaka-worst nito, ang nagsasuffer dito ay ang mga ultimo na mga kababayan natin, mga ultimo, mga mahihirap, lalong naghihirap. Please, bigyan ko kayo ng ilang minuto. Okay? Kasi mukhang kailanganin ko naman ito ang napakaraming kape. Okay, bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Please lang, kindly share. Napakahalaga nito. Okay?
Naghanda ako ng tubig kasi na-shock ako dito sa nakita ko. Mukhang okay. Mga mahal kong kapatid, ganito yan ha. Meron akong sabi ko nga sa inyo kumikilos ang banal na espiritu at banal na kapangyarihan ng kataas-taasan. Actually, busy kaming mag-asawa dahil marami kaming ginagawa ngayon at yung asawa ko ay nais ko rin siyang tulungan. No, kasi kahit medyo may masama pakiramdam ng asawa ko, pero gusto niya lang talaga magpapawis. Gusto ko rin siyang tulungan. Okay, di ko na patatagalin to. Kapag ang espiritu na, banal na espiritu talaga ang magdikta, wala akong magagawa kundi you need to follow. Just play just like a piano, okay? Mawalang galang na sa babae na nasa video, madam, no? At nakita ko kasi ito yung video niya at merong highlights doon regarding ito sa bank accounts, okay? Pakinggan niyo nito ha, then may paliwanag ako dito sa inyo. Okay, this is it. Malalabs, alam niyo ba kung ano ang nakasaad sa kakapiranggot na papel na yan? Sa mga hindi nakakaintindi o hindi alam kung ano yan, hayaan niyong ipaliwanag ko to sa inyo. Ito isang napakahalagang ebidensya na hawak ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito ay isang statement ng joint bank account ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Matagal nang hawak yan ni dating Senador Trillanes. Pinag-aralan, inimbestigahan at talagang ginawa niya ang lahat para makuha ang bank statement na yan. Dahil ayon sa aligasyon ni dating Senador Trillanes, dyan pumapasok ang bilyong-bilyong pisong pera ng mga Duterte. Ngayon, ang tanong, saan nanggagaling ang bilyong-bilyong piso na yon? Ayon kay Trillanes, galing yan sa mga katransaksyon ng mga malalaking drug lords dito sa bansa natin na kasosyo ng mga Duterte. Exciting ba? O bakit ko to pinapakita sa inyo? Kasi mga palalabs, may pahayag ngayon si Senador Ping Lacson bilang chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee sa Senado. Gusto niyang paimbestigahan ang aligasyon ni dating Senador Trillanes. Excited na ba kayo? Dahil ito mga palalabs, corner, wala talagang kawala si Sara Duterte dito. Dahil once na sinimulan ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, uutusan ng Blue Ribbon Committee ang Ombudsman. At alam naman natin na ang Ombudsman ay siya lang ang may kapangyarihan na utusan ang AMLAC na ilabas ang record na hindi ginagawa noon dahil ang Ombudsman noon at ang Senado ay hawak ng mga Duterte. Kung natatandaan ninyo, ang Ombudsman noon ay si Martires, na kilala nating tagahimod sa puwet ng mga Duterte. Diba, pinalugtog niya ang lahat. Ginawa niya talagang karumal-dumal ang Ombudsman. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ang mamamayang Pilipino na malaman ang totoo. Okay. Gusto ko munang liliwanagin na itong ipapahayag natin ay wala tayong kinakampihan na sino man ang nasa posisyon ng gobyerno, because the truth is the truth. Katulad ng sinasabi ko, ugat ang bubunutin at hindi lang ang puno at ang sanga ang tatabasin. Okay. Number one, okay, yung sinasabi, meron po nakalagay dito, ayan Ayan po, meron pong bank accounts dyan, international po yan. Okay. Ito na ngayon, makinig kayo dahil, kung tutuusin, may pakialam ang bawat mamamayang Pilipino dito. Dahil hindi nyo ba alam na itong mga usaping ito ay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Okay. Tiningnan ko doon, inihimay-himay ko. Number one, yung pumapasok ng pera. Ang tanong, saan galing ang pera?
Yung sinasabi na galing ito sa mga drugs, teka lang muna saglit. No, teka lang muna saglit. Ang pera po kasi ay nanggagaling sa ibang bansa. Pumapasok yan dito. Alam niyo mga mahal kong mga kapatid, hindi ako taga-bangko, hindi ako ekonomista, hindi ako teller ng bangko, hindi ako nagtatrabaho sa bangko, pero hindi tanga or hindi tayo tanga pagdating ng kalakaran dyan. Okay, ang pera ay galing sa ibang bangko. Or what I mean is galing sa ibang bansa na bangko, of course. Kasi nagkaroon ng bank transfer yan, no? To make the story short po, kung totoosin, yung time nila na po na yon ay meron na pong amlak, okay? Kung meron ka mang transaksyon sa ibang bansa at ipasok ang pera dito sa atin, maging doon pa lang sa ibang bansa ay hahanapan ka po ng mga documents or the source of origin of your money. Naintindihan nyo ba ako? Alam nga naman mga shabu, no? Alam nga naman mga shabu ang ideklara nila doon para ipasok ang pera dito. Siyempre hindi. Dahil ito, makinig kayo. Sabi ko sa inyo, walang maililihim. Lahat ng mga kalihim-lihiman ay bubungkalin at bubunutin ng ugat. Hindi lang ang sanga ang puputulin, hindi lang ang puno ang puputulin. Okay, pakinggan yung maigi ako. Sana nag-gets yung ibig kong sabihin. Sa ibang bansa, mas strict po sila doon tungkol po sa kapirahan. Whatever it is, kapag ipasok mo ang pera dito sa bansa natin, doon pa lang po sa labas, marami pong mga question din doon. Okay. Gracias, okay? To make the story short, shabu nga ba talaga ang pinagmulan, no? Ako alam niyo naman ako, may hinanakit ako sa pamilyang Duterte, lalo na kay Madam Sara, pero ito walang personalan. Kumbaga, ang katotohanan lang ang nais natin ilahad. Sana buksan yung isip. Dito po kasi sa bank account na ito, na-trace ko kung saan galing ang pera. Sa ibang bansa ito, of course, sinabi na nga, 'di ba? Galing sa ibang bansa. Na-trace ko kung saan galing na bansa. Oh my God. Wag na tayong paligoy-ligoy. Wag na tayong magpaka-otsisan, wag na tayong magmakalinis. According po doon sa nakita ko sa system, may nasilip ako doon. Ang pira ay hindi galing sa shabu. Ang pira ay may kinalaman sa mga kagintuan, tagong yaman. May kinalaman ito sa mga gold bars. Oh my God, kayo talaga. Ngayon, bakit ninyo inililihis ang katotohanan? Bakit shabu ang pinapakita? I don't know. Alam nyo, hindi ako investigador, hindi ako but system is really, no? Hindi po galing sa shabu ang nakita ko dito. Galing po siya sa gold bars. At alam ko kung saang bangko ito money transfer. At sandali lang muna. Naalala nyo ba? Okay, magbalik tanaw tayo saglit ha. Makinig kayo ha. Diba, nung nagkaroon ng problema, nung inakusahan ang FEM senior na magnanakaw, mga allegation na blah blah blah, etc. Pati yung mga alahas ni Milda Marcos, blah blah blah, etc. Okay. Yun, kumbaga, inimbestigahan yun. Ang tanong, yung mga nag-imbestiga ba? Wala ba kayong, sorry ha, nagtatanong lang ako. Wala bang napunta sa inyo na mga bagay-bagay na kunwari ay gipang imbestigahan pero ang dating pala kumamkam rin naman? O baka naman itong pagkakataon na ito, kaya sino pa bang pwedeng pagkakatiwalaan ng bayan kung ganyan? Kunwari imbestigahan, pasok, pak, pero yun pala, kukuha din ako. Tama ba? Nag-guess nyo bang ibig kong sabihin? Dito kasi, nakita ko, ito papakita ko sa inyo ha.
Alam nyo, ang sabi kasi dito, ayan no, tika lang, sandali. Meron kasi akong napansin doon. No, meron akong napansin doon. Ay, hindi ko ba nakuhaan yun? Ano ba yun? Dali. Ipinalit niya sa lahat. Ay, ano ba yun? Meron kasi dito. Okay, sandali. Meron kasi doon. Asa na ba yun? Talaga lang. Meron kasi doon sa files, nakita ko. No? Nilakihan. Alam niyo ba na bumili pa ako ng lens nung nakaraang araw para lang pag may mga ganito makikita ko. Niya sa lahat. Yung dito, oh. Lagi ng transparent ang ombudsman. To make the story short po, hindi po siya buang nakita ko kung ano ang ano ng pera. May kinalaman po sa mga gold bars. May kinalaman po sa mga tagong yaman. Na ang mga tagong yaman na yan, ang dapat magbi-benefits yan ay tayong mga sambayanang Maharlikano. Naintindihan nyo ba ako? Pero anong nangyari? In fairness, kasi dito, magdideklara ka eh. Katulad bang ng sinabi sa akin ng bangko, di ba kinuminto ko sino, pumunta ako ng bangko, hinanapan ako ng business permit, bla bla bla, etc. And then sabi ko, kaya kong i-provide ng source of origin, bla bla bla. Kahit ngayon mag-withdraw ka ng pera, meron kang mga dapat idideklara kung para saan. Kaya nga, kunwari yung iba for humanity sa mga mata nyo. Oh. Ito yung bottom line ko doon. na dapat yung pera na yon na pinag-uusapan, galing yan sa ibang bansa. May kinalaman po ito sa mga tagong yaman na dapat ito ang makikinabang, ang mga beneficiaries nito itayong mga Pilipino or mga Maharlikano. Naintindihan niyo ba ako? Ang hindi ko maintindihan, bakit inilalabas? Bakit pinapalabas na galing sa Shabu? Okay? Ako, sinabi ko na sa inyo, wala itong personalan. Trabaho lang ang atin. Wala akong sahod sa mga yan. Naintindihan ninyo ako? Yung katotohanan lang, bakit hindi sabihin direkta na may kinalaman ito? Kaya natin magbigay ng files kung gusto ninyo. Ha? Pag ipatawag ako, mas maganda. Bakit? Marami talagang masasagasaan. Kung sino-sinong mga involved. Bakit si Duterte lang ba? Bakit si Sara lang ba? Bakit yung ano ba? Oh, ito ha. Ito pa. Meron siyang sinabi doon eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. The biggest syndicate sa ating ahensya is the Central Bank. Hindi ang DPWH kung hindi Central Bank. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan niyo ba ako? Naunawaan niyo ba ako? Tininan ko eh. Kasi ako may ginagawa ka. Busy kami ng asawa ko. Naglilinis kami eh. No? Sabi ko sa asawa ko, sige mahal, pagkatapos kumain, mag-ano tayo. Nagdiktang espiritu. Open it. No? Pinabuksan. Ano ba itong bubuksan? Sabi ko sa inyo, pag magkilos ang banal espiritu, yung kamay ko, lagi kong ginaganyan. Bakit? Hindi ko mapipigilan yan. Pag magdikta yan, ang kamay ko, hindi mo mapipigilan yan. Okay? Gaganon yan. Hindi mo mapipigilan yan. Minsan nga sasabihin ko, hindi pa ba tapos? Ganon po yon. At paalala ko sa mga may masasamang mga tinatakbo ng utak, huwag ninyo kong pag-initan dahil kahit patayin nyo si Lidimin, ang espiritu, ang banal na espiritu ay hindi yan mamamatay. Naintindihan ninyo ako? Good morning, Ma'am Lidimin, watching from Hong Kong. Thank you so much, kapatid, na Amber Sunrise. Oh my God. At ito ang nakita ko dito. Ang ganda ng program. For humanity. O, diba? Humanity na naman. Kunwari na naman, humanity. Humanity sa mga bata nyo. Nandoon, no? Pati yung mga senior citizen, nandoon yung mga
mga project ko noon na para sa ng pera. Nasa nga ba talagang pera? Pero sabi ko nga sa inyo, in fairness kay Duterte ha, yung nagkaroon talaga ng pandemic, 'di ba? Kahit papaano, 'di ba? Paano pala kung hindi si Presidente Duterte ang presidente, edi gutom tayo? Kaya lang, sa 100% yung mga natikman natin, wala pa sa kalingkingan yun, barya lang yun. Nasaan yung iba? Yun din naman yung akin. Sana naintindihan niyo ko na wala lahat po tayo ay makalaya. Nawa, okay? Kaya ito na nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat. Kaya ito nga, inaano ni Lidimin. Alam niyo, hindi tayo gumagawa ng kwento dito. Hindi tayo katulad ng iba. Siguro naghahanap lang siya ng maraming likes, maraming shares, maraming views. Kaya kahit kasinungalingan, halabanat. Kahit nakakasira ng kapwa, halabanat. No? Dahil naghahanap ng likes and shares. No? Hindi tayo basta-basta dito na sabihin na nag-content creator lang. Hindi. Katotohanan ang pinag-usapan natin dito na siyang magpapalaya sa ating lahat. Anak ng tinapa, oo. Ha? Nakita ko dito Nagulat ako kasi itong video na ito, ang sabi kasi, gustong paimbestigan. Willing ako magbigay ng files. Ito yung tungkol dito sa bank account na to. Na-trace ko kung saan galing ang pera. At ano yung transaction. In fairness, hindi siya buha. In fairness hindi po sa Shabu. Hindi po galing sa Shabu ang transaction. Galing po sa mga gold bars. May kinalaman ba yan yung mga Buddha na nileft ninyo? Naalala ko yung sa Mount Bungao. Kaya nauso ang mga toko-toko. Kasi kung may toko, may ginto. Okay? Anyway, naalala ko yung Mount Bungao. Okay. Tumawag ng isang kapatid nating keeper. Sis! Nilipad dito nileft dito ang 12 Buddha. Ganun ba? Gano ka yung bang Doremi Pasulatido ang ginleft? Tama ka sis. Okay. Sige, hayaan mo lang sila dahil may hangganan din. Sabi ng keeper, bakit parang easy lang sila? Ba't parang hindi ka affected? Paano ako magiging affected? Dahil alam ko naman yung ginagawa nila, magkaroon ng tuldok. Maganda naman yung intensyon, pero ganito yon. Makinig nga kayo. Please lang, sana maintindihan ninyo. Maganda namang intensyon, ang ganda ng program mo for humanity. Humanity pa more. Kasi syempre, ang pera, kung stricto dito, mas stricto sa ibang bansa. Saan galing yung pera? Yes po, ma'am. Hindi, 100% naniniwala po ako sa mga tinura ninyo. Maraming salamat, kapatid, no? Ito na ngayon na nakakalurky, Natatawa ako sa humanity na ito. Ito yung humanity, Natatawa ako sa humanity. Alam ninyo, ang humanity, para sa akin, is ang paggawa ng may integridad. Kapag mag-humanity man lang kayo na walang integridad, and if you're talking about the integrity, yung bang kahit walang nakakaalam, gumagawa tayo ng tama, ng mabuti sa kapwa, yan ang integridad, yan ang tunay na humanity. Naintindihan nyo ba ako? O ngayon, sige, assuming, imbestigahan. Puro na lang kayo imbestiga dyan. Tapos yung mga behind the scene, sinong makikinabang? Kayo. Ang taong bayan nga gutom. Na supposed to be, yung mga bagay na yan, humanity na alam ninyo, beneficiaries po ang taong bayan yan. Naintindihan nyo ba ako? Kaya pati yung humanity, kaya sabi ko nga sa inyo, itong global shutdown, global reset, gusto ko magkaliwanagan tayo. Kailangan ko itong laging ipapaalala sa inyo, class. Okay? Bakit class? Kasi ganito yun Baka ang akala ninyo, the global shutdown, the global reset, is all about the banking system. Hindi po. Ito ay may kinalaman na ba sa mga currency? Hindi po. Because the global reset shutdown,
maging ang mga sasakyan na himpapawid, maging ang mga vapor, hindi nagagana yan. Bakit? Makakalipad bang mga yan na walang radar? Natural, kailangan nilang radar. At ang radar na yan, ay sisignal po yan mula doon sa satellite. Where is my, ito. Kagabi, in-explain ko ito, ha? Kasi kayo, yung iba dyan, puro lang, sorry wala akong kung ano ipinapayag, yun lang ang atin. Wala tayong pinapatamaan dito, hindi to personalan tong ginagawa natin, paalala ito sa buong sangkatauhan. Katulad niyan, hindi sa shabu may kinalaman sa gold bars. Bakit? Sana maintindihan ninyo ko, bakit nakalagay doon, bakit pinapalabas na galing ito sa shabu? Natural sila lang sila lang parang sila lang involved sa mga kasuhan, pero hindi may kinalaman po siya sa tagong yaman ng ating bansa na supposed to be tayong lahat ay beneficiaries dyan. So, anong magiging ending? Kung imbestigahan, anong magiging ending ng tao? Tama ba ko? Anong magiging ending? So, parang ang nangyari, parang ang dating panahon ni FEM at saka ng mga Aquino, di ba? Kunwari, yung mga alahas ni Imelda, PCGG, bla bla bla, etc. Hanggang ngayon ba natapos bang kaso? O kaya nga nagkaroon nga ng mga issue noon, di ba? Bagamat ito ay sinabi nila na sinagot na ito ni Chris Aquino na yung mga alahas ko ay galing doon sa mga, alam nyo to So parang ganito na ulit-ulit sa atin, parang dinadivert sa ilang bagay para pag ma-recover sa inyo na rin. Ay sus Ginoo. Hindi ko pinamamasama dito, hindi ko sinabi na mas magaling ako kay Trillanes. Total katotohanan ng hinahanap ng buong sangkatauhan. Ilatag na natin. Ilatag na natin at huwag kayong ganyan. Nagkakasala lang kayo sa Panginoon yung mga allegation na, oh my God, ako na nagsasabi, tiningnan ko kasi ang banal na espiritu na kasi sinabi ko na, itong mga sinasabi ko it's not my own understanding. Hindi to basta na maghayag ako sa inyo. At sinabi ko naman sa inyo, kapag nagkasala ang isang tao sa banal na espiritu, that is blasphemy, walang kapatawaran. Kaya hindi po tayo hindi po gumagawa sa lidimin para lang magkaroon ng likes and shares sa mga video natin, hindi katulad ng iba dyan. Na tirahin kahit walang katotohanan ang kanilang mga pinagsasabi, alam nila sarili, pero gusto lang makahakot ng likes and shares, ng mga views, so ginagawang hanap buhay. I'm so sorry sa iba. Huwag kayong magagalit sa akin na ibang content creator, yung iba lang, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Hindi ko nila lahat, pero meron talaga. Merong mga content creator na kahit alam nilang mali, kahit walang katotohanan, alam na, patunayan naman natin yan, di ba? Meron ng mga nakasuhan, di ba? O ngayon, doon sa nakita ko, sabi ko, hindi siya sa shabu galing Hindi sa shabu, kung hindi, galing siya sa may kinalaman ng may kinalaman siya sa mga tagong yaman natin. At alam naman natin that mayor pa yan si Rodrigo Rua Duterte. Ang mga Duterte is nag-treasure yan. Alam naman natin lahat yan, kasama niyan si Pastor Kibuloy. Alam naman natin yan. Kaya nung si Pastor Kibuloy, nagdeklara siya that I have 8,000 metric tons of gold. Umalma ang US. Bakit? Nagsabi siya na I have 8,000 metric tons of gold. May video yan ang tatak sushi. Sushi is property of the US. Kuno. Pero yung sushi na yun, yung ginto na yun, sa atin pa rin yun dito. Hiniram nila yan. Meron tayong kompletong mga ebidensya niyan. Mahaba-habang maubusan tayo ng isang rim nito na bond paper. Nasabi ko sa inyo. But in a way, what is the purpose? Ano ang patutunguhan ng lahat? Ano ang patutunguhan ng lahat ng mga ito? Ito na nga, gihayag na nga natin. Gihayag na nga natin
Lahat-lahat na about sa mga global reset na yan. So, anong mangyayari sa atin lahat? Anong mangyayari sa kahit yung mga Fidel account, no? Panahon ni Estrada. Okay, nakulong si Estrada, nakalabas din naman. Ano to? Katarantaduhan? Nakamit ba ang tamang hustisya ng bayan? Yung panahon nga ni Erap, yung Jose Fidel account. O, di ba? O, nakulong nga si Erap. Lumabas naman. So, anong saysay ng ating batas? Abay, batas lang yata ito sa mga hinayupak na ito. Batas lang yata ito sa mga kurakot ng mga hinayupak na ito. No? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kayong mga organisasyon, lalo na yung nag-issue ng mga chiki-chiki dyan, ha? Machikitita talaga kayo. Chikitita, once more. La 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 la. Ay, once more. Yung mga na-issuean ng cheque, magiging kinalabasan ninyo, chikitita talaga. Na? Kahit magdemanda kayo, mayroon ng pera yung isa. Just imagine, bibigyan ka ng worth 15 million sa cheque, bigyan mo sila ng 100,000. Bakit pa nangailangan ng 100,000 kung meron kang 15 million? Hoy, pag-sure kayo dyan. Doon sa Yahawashi account, doon sa ano na yan, doon sa dokumento na yan, nakalagay doon, anong pinagsasabi yung bank charges? Sino nagbigay sa inyo ng ano na yan? Sino nagbigay sa inyo ng panukala ng mga bank charges na yan? Hoy, pag-sure kayo. Yung mga Bitcoin na yan, at saka magkakaliwanagan tayo, ha? Yung sinasabi nilang globe. Ma'am, kailan ba talaga? Habang may oras pa, ito lang masabi ko sa inyo, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa ninyo, hindi yung puro paninirang alam ninyong gawin sa kapwa ninyo. Baka nga wala pa nga kayong mga panghimuta at pangmugmog dyan mga bunganga ninyo. Madaling araw pala, nakipagchismisa na kayo. Kung sino-sino ang mga sinisira ninyong tao. Pag-sure kayo dyan. Pag-sure kayo. Hoy, pag-sure. Hello nga pala kay Prophet Mr. Perez. In fairness, nagbago ang timpla ng pananalita niya sa Pilipinas. Sabi ko naman sa iyo Hay nako. Ito yung sinasabi. Ang karunungan ay hindi mananakaw ni numan. Ang alin yun? Ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan. Naintindihan ninyo ko? Gusto ko lang liwanagin kasi ito yung pinapapahayag Ang dami ko kayong ginagawa. Silipin mo, ano ba to? Nagulat ako. Hala, pinapakinggan ko mo yung video. Pero nung tiningnan ko na, hindi man sa siya bugaling. May kinalaman po sa mga gold bars. May kinalaman po sa mga ginto. At alam ko po kung lumabas Lumabas kung saan galing ang pera. In fairness nakalagay doon, for humanitarian. The purpose is for humanitarian. Nandoon yung mga proyekto para sa ating mga senior citizen, mga infrastruktura. Pero anong nangyari? Hindi pa sila nakontento. Kaya ayun. Kaya kayong bukana bridge na yan, itigil yun sa kakatalo niyan. O baka gusto ninyo i-bar down yan para wala na magtalo kung kanino galing ano na yan. Pag-sure na kayo. At tayong mga Pilipino, mag-enjoy na lang tayo kasi. No? Ganun. Hay nako. Ganito kalaking screen ang kailangan ko. Ganyan kalaking screen. This one, pinaliwanag ko kagahapon. Parang naman akong mag-teacher na naman. Paano nga ba? Ano nga ba talagang proseso ng global reset? Dapat mag-explain ito yung mga reyna at mga hari, no? Kasi ako, hindi man ako hari, hindi man ako reyna, hindi man ako, no? Ano yung flow ng global shutdown? Buong ekonomiya nito is ito pinaliwanag ko sa kapatid kagabi, tuwang-tuwa talaga siya. Sabi ko, daya mo. Dapat naka-FB Live tayo. So may kinalaman ito dito, Ayan. Kasi nag-request ako ng screen kahit ganito lang kalaki, No? At sinabi ko naman sa inyo, the good news is, pabor pa rin sa atin dito sa ating bayan. Bakit? Bakit pabor sa atin? Di ba sinabi ko na sa inyo,
maanuan na sila, maputulan na sila ng signal, but never in the Philippines, never in our beloved Maharlika. Charot. Ha? Ganun. Ay, sana all. Matamis? Oh. Di ba kain tayo? Pakwan. Ang tamis. Supremo, ito pa yung binigay mo sa akin, no? Binigay pa ito ng Supremo sa akin. Ngayon lang namin to kakainin. Grabe yun palatag ng mga yan. Bank charges daw, ma'am. Didimin until now, wala pa rin silang naipalabas. This is Milidimin Kanuto. Pinakamalaking sindikato yung Bangko Sentral na yan. Yung mga accounts na yan, all of that is nothing. Tapos na yan. Ha? Sino nakatanggap ng worth 15 million na na mga cheque? Sino nakatanggap ng mga certificate ng lupa? Ha? Grabe Sino may pakana ng mga release? Bangko Sentral. Sino ang mga kakunaybans ng mga sinalihan ninyong mga organisasyon sa mga accounts na yan? Bangko Sentral. Kayo alam ko nang gagawin. Kaya, nasunog na ang COA. Ano kaya kung Bangko Sentral na lang sunugin? Hindi pala sunugin. Ang banal na espiritu ang gagawa ng kapamaraanan. Paano tuldukan yung nasa sa Central Bank. Nandyan ang pinakamalaking sindikato, ang Central Bank. Ako na nagsasabi. Ha? Yung sinasabi ninyong mga accounts ninyo, mag-sure kayo dyan. Yung mga gold bars na yan, isa na lang po ang klase ng gold bars na kung saan, kaya nga bumalik sa infinite, diba? Dahil yun na lang po ang gagamitin sa buong mundo para sa currency. Dahil tapos na yung mga ibang mga hallmark dyan. Tapos na kasi ISO. O ito pa, update sa ISO. Walang mangyayari sa ISO dahil ang Kuya Nash, papangalanan kita ngayon. Kuya Nash, alam mo ang katotohanan na hinahanapan kayo ng US Treasury ng tinatawag na source of origin of ISO 200200, right? Diba? Kaya sabi ng US ngayon, ni Sarah Gisela, ang magiging kinalabasan, isara. Diba hinanapan kayo ng US Treasury? Ikaw mismo, Kuya Nas, nakita mo ang program yan dahil pinakita ko sa screen. Pero dahil may mga problema sa mga pag-uugali, ituwid muna natin ang ating mga sarili. Kasi nakita ko, putya, kung iano to, tapos ganito pala to, kayabang mga magsalita pa lang. Hoy, pag-sure kayo dyan. Wala pa nga sa mga kamay. At hindi ganun ang programa ng Diyos Ni Sarah, bantay kayo Ito, hamon na ito. Bantay kayo ni Sarah January, hindi kayo mag-implement Bantay kayo paano itong mga kababayan natin? Sabi ng mga hari ninyo, sila ang hari sa lahat ng mga hari. Paano yan? Ni Sarah kung sila mag-implement, hindi pala hari ang mga sinasabi ng mga ninyo, napuntahan ninyo. Hari ng sablay, pwede pa siguro. Mabuti na yung magkakaliwanagan tayo. Naintindihan niyo ako? Nagets yung mga ibig kong sabihin? Isang naman dyan, isang high naman dyan, kung naintindihan niyo yung sinabi ko.
Ito ba, kung naintindihan nyo, simple lang. Alam ko naman yung mga iba sa inyo na nakasali ng mga programa ng mga organisasyon, ng mga foundation, mga hari, mga reyna, okay. Ngayon, nagsabi man ng US ng ni Sara G. Sara, paano yun? Kung sasabihin na sila mag-implement, hindi pala hari ng mga hari yung mga sinasabi ng mga hari ng nasalihan yung mga organisasyon, kundi hari ng sablay. Naintindihan nyo ko? Kasi sila mag-implement Pero never din mangyari. Kaya ito talaga, this is me, Lidimin Cano to. Abangan nyo to ha. Ngayong January, sabi lang mag-implement sila. Bantay kayo ni Sara G. Sara ha. Bantay kayo ha. Sinabi nga nila, di ba? We are waiting for the green signal again. So, ibig sabihin, we are waiting for the green signal. May nagsignal sa kanila. Ang tanong saan galing? Alam nila yan, dito yan sa Pilipinas. Ang tanong kailan? Ang tanong sino? Ang tanong bakit naudlot? Ganon. Isip-isip pag may time. Naintindihan nyo? Hello, Maricel Intol. Good morning. Morning, Ma'am Lidimin po rin na nagsugin ni mga sinagot. Thank you so much. Maayong buntag sa tanan. Thank you so much. Dapat may audit din ang Central Bank kung magkano ang in and out. Yan ang mga tinatawag na mga off ledger kung tawagin. Ha? PNB Binundo. Listen. Ang Central Bank, mag-research din kayo mga viewers, ha? Ang original yan is Il Banco Espanyol de Isabela II. Naintindihan niyo ako? Ngayon, hindi naman talaga totally na bankrupt yan. Kaso, nagka-interes ang Pangulo sa mga bagay-bagay niyan. Sabi ko sa inyo, walang lihim na hindi nabubunyag. Nasyak ako doon sa Si Lidimi na nagsabi, hindi po galing sa Shabu yung pera na yon. May kinalaman po siya sa mga tagong yaman natin. Hindi siya sa Shabu. Ang galing. Ang galing ng mga laro nila. The Game of Thrones. No? Ang kawawa ang ating bayan. Opo, hari ng sablay. Maricel Intor. No? Katobang na-isyuhan ng organisasyon ng 15 million, handa ako makipag-blood compact sa inyo. Kapag ma-incast ninyo itong December niyan, yung 15 million ninyo, doon sa may mga na-isyuhan ng mga account na yan, ng mga sinasabing mga hari, yung in-issue sa inyo ng mga cheque na may 15 million, handa akong pumirma ng handa akong makipagpirmahan ng blood compact. Kapag ma-incast ninyo yan itong December, kahit i-FB live nyo pa, pugutan ninyo kong ulo, pero putya, kapag hindi nyo ma-incast yan, sino ang dapat nating pugutan ng ulo? Kayo yung nagbigay sa inyo. Sige, deal! Deal ako! Sus, ginoo itong mga taong to. Tapos, silidimin pang sabihin manluluko, scammer, silidimin pang ganito. Huy, Diyos ko. Pagka na lang. Grabe Pag may time kayo, kumain kayo ng pakwan para hindi matuyo yung mga utak ninyo sa kakantay ng release dahil wala talagang release. Ako na nagsasabi sa inyo, kahit ang ni Sara G. Sara, walang release na pira dyan. Diba yesterday class, gi-explain ni Lidimin, gideklara nila na sila ang pinakamaraming deposit ng EU, but why until now? Meron pa rin sila mga pinapadala dito sa ating bayan ng mga CIA para hanapin ang ginto. Ano bang klaseng ginto ang hinahanap ninyo? Pinapahanap ang corona. Ang corona naglalakad Ang corona nagsasalita
Hello kay Ma'am Amber Sunrise. Ayan. Mga mahal kong kapatid, hindi ako maka-BBM. Hindi ako maka-Duterte. Alam niyo naman na ako, sinabi ko, may sama ako ng loob sa pamilyang Duterte. Especially kay Ma'am Sara. Pero at this time, kung ano lang po talaga yung totoo. No? Yung kaganinang video, yung sa ilalim, no, may tiningnan. Espiritu kasi ang nagdikta. Tiningnan ko, hindi siya galing sa Shabu. May kinalaman talaga siya sa mga kayamanan ng ating bayan. Nako, kawawa yung mga nagprinda ng titulo ng lupa. Maghingi man daw ang secret bangko nila Ma'am Lidimin para daw padulas. Kita mo? Kahit magbigay pa kayo ng tinatawag ng padulas, walang maidudulas. Wala. Naalala niyo ba ang sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte? Hoy, mga Central Bank, hindi niyo kilala ang amo ninyo. Bakit niya nasabi yon? Ha? May kinalaman pa rin doon, no? Doon sa mga accounts na yan. Dahil hindi po niya na-withdraw yan. Yan po ang totoo. Tindihan niyo ako? Naka-freeze man yan. Ha? Para-paraan lang talaga sila, Ma'am Lidimin, para lang makakuha ng pera. Yun ang sinasabi ko, kapatid na Amber Sunrise. At least ako, nangungutang, di ba? Hindi man nakakabayad agad, pero sa abot ng makakaya, kasi ginamit ko rin para sa misyon, no? Alam ko ba? Ba't ganun? Di ba? Hi kay Ma'am Lamachi from Misamis? Inaantay kita, handaan kita ng kilawin, Marcel Intor. Kay Mids Sutado, puri na nagsugin naman sa maraming salamat sa inyo. Ramon Pataksil, thank you so much, no? Kay Ma'am Marsyang. Alam nyo, yung global shutdown, gusto ko lang liliwanagin, ha? Mali yung sasabihin ng iba na sila daw ang nagsara pag sure. Automatic kasi yan. Kasi kumbaga, parang naka-time frame yan siya, parang naka-program kasi lahat yan. Ang tanong kasi doon, kapag nag-close siya, nagsara siya, sino ang naiwanan para buksan yan? Yun kasi ang tanong doon eh. Ha? Ang Alpha, gracias. Naumpisa na kayo, nagkaroon ng program. Sino ang magtatapos? Ha? Sana maunawain. Sabi nila 1,000% daw na i-incast nila. Dahil lang, maganda to. Handa akong makipag-blood compact hanggang katapusan ng December. Kung mayroon silang marilis sa mga cheque nila, kung ma-incast nila yan, anak ng tinapa. Paano ma-incast? Ito ha. Halimbawa, tingnan nyo yung cheque. Ang cheque, may account name, account number, account name, date, tapos dito pangalan ng bangko, yan, blah blah blah, the sum of blah. Ang account number, tiningnan ko sa system, abay anak ng tinapa, yung account number na yun ay wala sa system ng bangko na yun. Hindi ko na siya babanggitin, ha, in due respect sa bangko. Yung system, yung account number na nandito, hindi po nakadesignated doon sa bangko ng nakapangalan sa cheque na yon. Pangalawa,
Walang account name, pero sa system nakita ko kung sino ang may-ari ng account number na yon at wala po yan dito sa Pilipinas, na sa ibang bansa po. Naintindihan ninyo ako? Hindi ako taga-bangko. But system is real. Yan ang sinasabi ni FEM Senior. Whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Naintindihan ninyo ako? Ano yung sinabi ni kapatid Rinante Mabalo? Hintayin ulit nila ang green light signal kung kailan ulit lalabas dahil naudlot ang paglabas nung dahil sa may mga humadlang kaya biglang nawala ang signal light. The green signal ay noon yang February 17, 2023. No. Hindi pala 2023, sorry ha. That was February 17, 2019. I'm so sorry, ikukorek ko. February 17, 2019 at 2 p.m. Nangyari po yan doon sa Bulacan. Welcome to the Nisara G. Sahara program, the United States of America, blah blah blah. Oh, charot. Oh, di ba? Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya yung pinagsasabi ninyong implementation ng Nisara G. Sahara sa sa January. Tama nga, kapatid na rin natin Mabalo. Okay? Nabulunan ako sa sinabi ni Ate Concept. Kaya mag-alala. Ang pangkiusap lang niyo sa akin, pag ninyo akong gawa ng kwento, dahil yung mga gumagawa ng kwento na hindi maganda laban sa akin, may paglalagyan kayo. Hindi ako ang magpaparusa sa inyo kung hindi ang taong bayan. Nasa covenant yan. Isa yan ha, sa mga ilalantad ko sa one of the top secret clock secrecy. Lahat ng mga lumapastangan at gumagawa, lalo na sa mga itinalaga talaga ng Panginoon, ang taong bayan ang magsintensya sa inyo, hindi slidimin. Nakaprophesy yan. Nakalagay yan sa covenant. Baka akala ninyo. Ha? Buong puso ako naniniwala sa inyo. Maraming salamat, kapatid na Maricel Intor. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Hanggang kailan ang mga kasinungalingan na yan? Ang Sodoma at Gomora, pinaulanan ng apoy dahil sa kasamaan. Okay? The time na yun is tungkol sa mga, sorry for my words, but ito ang nasa Bible. Hindi ko pwedeng baguhin. Dahil sa mga kasalanan. No, bakla, tumboy, blah, blah, blah. Ngayon, mas matindi. Kaya, hindi tayo magtaka. No? Sa Bible, nag-promise ang Panginoon na hindi na niya uulitin yung tungkol sa mamamatay mga tao dahil sa baha. Pero, nababasa niyo sa Book of Revelation ang tungkol sa apoy. Uulan ng apoy. Tama? Ha? Sabi ko nga sa inyo Sabi ng isang kapatid kagahapon, paano yun? Wag ka mag-alala. Kung may utang ka sa bangko, makikwits ang utang mo sa bangko. Kaya ako na rin nagsabi sa kanya, nasa iyo yun, kung magbabayad ka pa ba ng bangko o hindi. Anong gagawin namin sa pera namin? Pag-isipan mo, pero kung tatanungin mo, hindi nyo kailangan ang mga magagarang mga kung ano, mga kapritsyon sa buhay. Mag-isip kayo na sa ikaka-survive natin lahat, na kahit papano is makatulong din kayo sa araw na yan. Nakalagay yan sa Book of Prophecy, kailan magkakaroon ng kagutom, kailanman ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng ating mundo. Ngunit subalit na tapat ang may sapat na karunungan na nagmumula sa kataas-taasan, hindi niya papababayaan yan. Naintindihan niyo ko? Ha?
Sa panahon ni Jesus Christ, ang kaligtasan ay given yan. Ibinigay yan para sa lahat. Pwedeng mag-avail yan. Pero ang tanong, naka-avail ba lahat? Hindi. Bakit? Kung sino lang may naniniwala, pananampalataya, yun lang maka-avail. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Sabi naman isang kapatid, ano kayang gagawin ko sa pera, no? Sabi ko, pag-isipan mo, pero I suggest na wag yung puro mga karangyaan sa buhay ang alam ninyo. Kung merong mabibili ng lupa dyan na mapagtaniman, hala, no? Tapos, panatilihin nyo pa rin makagawa ka ng mabuti sa inyong kapwa. Baka mamaya makasarili na rin kayo. Ay, hindi, ma'am. Okay, salamat. Sabi niya, ma'am, may narinig ako yung nagpakilalang Reyna. Ibigay daw namin lahat sa kaniyang pera. Sabi ko, hindi naman ganyan. O, nasa'yo, kung ibigay mo sa kaniyang pera mo. No? Isip-isip pag may time. Okay? Gracias. Marami man mapapanira sa'yo, ma'am. Buong puso ako naniwala. Maraming salamat, kapit Marvin Collado Montemayor. No? Maraming salamat sa'yo. Dahil alam nyo naman, noon pa, hamon kong hamon, o ngayon hahamunin ko lahat ang may hawak. Yung nasa likod ng ano na yan. Nasa likod ng chiki-chiki na yan. At yung may mga tinatawag na mga certificate of entitlement sa mga lupa na yan. Sige. Sige. Ha? Anak kayo ng tinapa, oo. Tapos, kawawang lidimin. Nangungutang para lang ma-survive ang mission. Ang iba, ginawa pa akong sinungaling. Ginawa pa akong scammer. Ginawa pa akong kung ano-ano. Bahala ng Diyos sa inyo. Yun lang masasabi ko sa inyo. Naintindihan niyo ako? Magsha-shutdown na. Nasaan ang aking charger, mahal? Hal! Nasaan ang charger ko? Wala na, magsha-shutdown ng cellphone ko. Okay, babay na muna sa inyo. Magsha-shutdown ng cellphone ko. Hindi to nabantayan.